Para naman sa panig ng mga pulis, makakapanayam natin si Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Director ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga sa inyo, Chief Superintendent Albayalde. Magandang umaga sa iyo, Awi. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. So, sir, alam ko, iniimbestiga na rin ng PNP, hindi lang yung NBI, ano? Itong insidente sa Pasay, yung pagpatay dito sa kay Eric Sison, isang pedicab driver. Ano po ang latest update doon? Yes, actually, nung Tuesday nangyari yan, immediately after na nakita ko sa TV yan, sa news, no, I immediately ordered yung ating district director, si Colonel Apolinario, to immediately relieve yung PCP commander doon na si Police Senior Inspector Oscar Pagulayan at saka yung tatlong involved na PO1. And now, nandun na sila sa holding unit ng district and tinanggalan na sila ng kanilang firearms at saka yung kanilang mga badges pending investigation. And as of yesterday, ang alam namin nag-complain na yung mga relatives nung namatayan sa NBI. So, ano yung pinagbasihan po ng inyong order na yon? Ano yung mga possible violations dun sa incidente yun? Well, unang-una, kung makita natin, just to give a fair investigation, no, SOP naman natin na pag may mga ganyang insidente, rinirelieve natin outright yung mga involved na police to have yung fair investigation at hindi ma-whitewash yung investigation na gagawin. Okay. Ayun, umere rin yung aming ulat, no, tungkol sa mga police procedures para sa edukasyon din ng publiko. Ano ba dapat ang ginagawa ng ordinaryong mamayan pag pinatigil nga ng pulis? Tama po yan. Pag inaaresto tayo ng mga pulis, meron naman tayong karapatan, no? Dapat wag na tayong manlaban or wag na tayong mag-resist. Kasi pag nag-resist tayo, talagang kung minsan ma-miscontrol ng ating kapulisan na gaya nung sinasabi natin na lumalabas, kung minsan gusto pang agawin yung armas nila. So, mapipilitan talaga kung minsan yung ating kapulisan na lumaban din. Kasi dito sa insidenteng yun nga, napatay si Eric Sison, may isang version nga na bumaba siya sa kanyang pedicab at tumakbo, hinabol ng pulis at yun nga, umabot sa kanyang kamatayan. May recording pa nga ito, ano? Hinanda namin yung recording para mapakinggan muna natin. Dulo ilalim. Doon na kayo. Doon na kayo. Sino? Tama na yan. Tama yan. Lalabas yan. Bumpo ka mo. May dugo. May dugo. Huwag kayo makialam. Dugo. 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 Dulo ilalim. Doon na kayo. Doon na kayo. Sino? Tama na yan. Okay, sir. Of course, narinig nyo na rin yan. Ano? Sabi nyo nga, narinig nyo rin sa television nung unang umere ito. No? So, just for the education of the public, sir, ano yung mga, sa tingin nyo, ano yung mga sinunod na procedures doon? Ano yung mga aring nilabag na police procedures doon? Yes, una siguro nakita ng mga pulis na merong danger dahil medyo ano yon, no, madilim na lugar. At the same time, yung kasing inaaresto natin, remember, mga suspected drug pushers tong mga to. So when you say suspected drug pushers, automatic na itong mga to wala na sa tamang pag-iisip eh. 'Di ba? Pag ikaw ay addict, medyo nasisiraan ka na ng yung pag-iisip mo, wala na dun sa tama kung minsan. Well, dun sa nakita naman natin, kaya nga outright talagang pinarelieve natin itong mga involved na pulis. Medyo may nakita tayo inaamin ko, meron tayong nakitang hindi tama dun sa nangyari. At makikita natin yan sa investigation talaga. Okay, halimbawa lang, kasi narinig natin may boses, assuming ano yun, ano, yung biktima, si Eric Sison, sinasabi niyang sumusuko na siya, suko na. So,
Ano ba dapat ang reaksyon ng pulis doon pag narinig na yung salitang yon? Well, siyempre, pag sumusuko na yung tao, hindi na dapat barilin yan. Kasi kung sumusuko, not unless na sumusuko siya, pero may hawak pa rin siyang baril. Depende sa sumusuko. Baka sinasabi lang niya na sumusuko. Kaya nga yun ang gusto nating malaman. Kasi hindi naman natin alam, wala tayo dun sa area kasi. Ang pulis lang ang makakapagsabi kung ano talaga yung danger na nasa harap nila. Kasi maaring armed din yun. Oo. At Maaari kasing sinasabi niya sumusuko, pero hawak pa rin niya yung baril. At inaabangan lang Yes. yung... Oo. Pero kung talagang kasi may narinig tayong mga putukan. Of course, madilim, no? Wala tayong nakita. Narinig lang natin yung audio, no? Maaari bang malaman dun lang sa audio kung sino yung nagpapuputok? Kasi yun nga, sabi niyo nga, may dalawang partidong nandun, no? May police at may yung gusto nilang arestuhin, no? At na hindi patay na yung isang side, isang party dito sa insidente, hindi na makakausap. Pero hindi ba pwedeng testingin? Halimbawa, yung sa kamay, no, yung may tinatawag na Yes, paraffin paraffin test, test, yung mga yes. soko. Ginagawa ba yun ng pulis para malaman kung talagang nagpaputok o nanlaban? Yes, ginagawa ng soko natin 'yan. Automatic 'yon na pinaparaffin yung mga suspects. At nakita naman natin diyan na it's pretty obvious naman na talagang nagpaputok yung ating mga pulis dahil namatay nga yung suspect, no. So ang tinitingnan nga natin dito is yung kung overkill ba or kung talagang sumusuko na yung tao at binaril pa ng ating mga police operatives. Okay, madalas nating narinig na yung mga suspect ay lalaban, no? In English, resisting arrest, Yes. no? So, para sa inyo, what constitutes resisting arrest? Pag sinabing nanlaban, ano bang ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin ng automatikong nakipagbarilan, ano? Yes. Marami kasing klaseng nanlaban, no? Yung resisting arrest. Yung pag inaaresto ka, susuntukin mo pa yung pulis. So, talagang ganun. Kung minsan, pag ikaw inatake ng inaaresto mo, talagang ikaw kailangan na lumaban. At the same time, kung minsan mas malaki pa yung inaaresto mo at may tendency pang mangagaw ng baril. So doon nagkakaproblema talaga pag ang isang suspect ay nanlaban at nag-resist pa ng arrest. Okay, I'm sure may training ang police sa pacification o yung sa reaction sa mga nagre-resist ng arrest, no? Pero napapansin natin na parang napakaraming napapatay in the course of pacifying someone na nang lalaban, ano? Hindi ba pwedeng mapacify na hindi naman napapatay yung suspect? Halimbawa, may training ba ang police na barilin na lang sa tuhod o sa paa para hindi na lumaban? Kasi madalas po nakikita natin yung mga nanglalaban binabaril sa ulo, binabaril sa dibdib. Actually, there are so many ways nga to pacify, no? Yung inaaresto mo, no? But kung minsan kasi yung pulis hindi naman kasi expert sa karate yan or martial arts, di ba? So ang tinuturo lang naman yun how to handcuff a person, di ba? Pero kung minsan kasi pag nanlaban, parang suntukan yan sa kalsada. Pag nagsuntukan kayo, hindi mo na pinipili kung saan mo tatamaan yung yung kalaban mo. The same is true with our policemen. Kapag may nag-resist diyan at lalo na medyo nakita niya na dehado siya, talagang bubunot at bubunot yan. Meron talagang tendencyng bubunot ka. Gaya ng mga nakikipag-away lang sa labas yung away sa kalsada lang, yung away sa traffic lang talagang mapipikon at what more kung pag nasuntok ka na at nalam mo na medyo mas malaki yung kalaban mo. So yun ang nakikita nating reason kung minsan na talagang yung pulis kapag binunot yung baril kung minsan hindi na rin niya iisipin kung saan kanya tatamaan dahil malapitan yan And there's also a tendency na maagawan ka pang baril at ikaw pa ang mamamatay. At ikaw pang and I'm sure yung suspect, hindi rin niya pipiliin kung saan kanya titirahin. Di ba? And I'm sure, ang unang-una niyang i-aim sa'yo, yung ulo. Para ang una dyan is to incapacitate you. Di ba? Yun ang tendency doon. Pero madalas talagang may intent to kill itong mga pulis pagka may nanglaban. I don't think so. Yung intent to kill is hindi siguro yun. Is yung dyan is there's an instinct talaga to preserve your life. Yun yung intent to kill is malayo yun Yung preservation ng buhay ang dito. Yung pinaka-reason ng ating police operatives dito. And pag life preservation kasi ang pinag-uusapan, siyempre, kapag binaril mo yung isang tao at medyo yung adrenaline kasi nandyan na yan Hindi kasi maintindihan ng kuminsan ng tao. Kapag pag pumuputok ka, talagang nandun na yung adrenaline. At medyo kung minsan,
tinamaan ka na nga, mainit na rin yung ulo mo, yun ang isang reason doon. Nung nakapanayam namin si Senador Panfilo Lacson, alam naman natin dati siyang hepe ng pulis, ang sinabi niya sa amin, parang nagtataka lang siya dahil sa buong career daw niya, parang ngayon lang ganito kadalas daw yung mga suspect na nang lalaban. Well, parang araw-araw daw ngayon, hindi lang isa, minsan mahigit pa sa isa yung nang lalaban. Dati daw nung police officer siya at saka hepe siya ng pulis, parang hindi naman daw ganun kadalas. Actually, yung mga nanlalaban, ilang porsyento lang naman sa natin yan, sa police operations natin. Dito sa NCR, out of the 269 na neutralize natin sa police operations, yung nanlaban lang doon is something like mga 14 to 17 incidents lang. Hindi naman lahat na kasi siguro na new news na media yung mga nanlalaban, no? Pero base sa aming records, ilang porsyento lang. Out of the 260 na records namin, nasa 14 or 17 lang yun na incidents yung mga nanlaban. Itong nabanggit nyo na datos, no? Over 200 yung napatay sa police operations. Sa pananaw ng police, ito ba isang pamantayan ng tagumpay? Is this a measure of success? Itong sinasabing kill rate o body count? How do you look at that? Is that successful for you pag ganun karami na yung napapatay sa police operation? Well, hindi siguro doon sa number of patay, no. Ang siguro ang success dito is yung pag sinabi na ng mga tao. Ang mga taong bayan na magsasabi dito kung ang naging successful yung operation natin sa illegal drugs. Not on the number of dead. I'm sure yung mga taong magsasabi dito kung maganda ang naging kampanya natin sa illegal drugs, lalo na sa other forms of criminality. Kaya siguro marami ngayon yung namamatay na ganyan. It's because there is a renewed motivation kasi sa ating kapulisan. Sabi nga ng ating Chief PNP na si Police Director General Bato de la Rosa, yung kasing suporta na binibigay ng ating presidente dito, ang nakapag-motivate talaga sa ating kapulisan. Not only the PNP siguro, even the NBI, the AFP. Maganda yung motivation kasi na binibigay sa atin ng ating presidente. At ngayon lang kasi nangyari na talagang suportado talaga ng presidente yung effort natin on illegal drugs. Unlike before, meron yan, mangilan-ngilan. Pero pag marami kasing nagkakakaso na marami kasing naka-countercharge na police operatives natin pagdating sa operations, particular yan sa illegal drugs. Well, of course, may mga nagsasabi rin na sa kabila nitong bagong kumpiyansa sa ating pulis, parang baka excessive naman daw yung lakas loob ngayon ng mga pulis na hindi na sila nare-restrain dun sa yung mga normal procedures. Katulad ng mga insidente na to na may suspect na sumusuko na-relieve nga itong mga police officers. Hindi kaya dadalas yung mga ganong insidente dahil nga itong nararamdaman na kumpiyansa at total support ng mga pulis ngayon? Well, yun din ang iniiwasan natin. Kaya meron tayong mga programa, no? In fact, even the early month of July, in-engage na nga namin yung services ng dating Human Rights Commissioner na si Attorney Wilhelm Soriano, na going around to the different stations, na palagi niyang sineseminar yung ating mga kapulisan on human rights. At hindi tayo nagkulang dyan. At nakikita naman natin kapag may pagkukulang o pag nakita nating pang-aabuso yung ating kapulisan o yung mga police operatives natin, outright naman rinirelieve natin yan at nagkakandak tayo ng investigation na pwedeng patunguhan sa kanilang dismissal talaga. Ako, out of curiosity lang, kasi naobserbahan ko ito sa mga suspect na nakaposas. Saan ba dapat nakaposas? Sa harap o sa likod? Basically, ang SOP dyan talaga sa likod. No, sa likod. But the thing is, kapag kasi ipapasok mo yung tao, to relieve them of discomfort, isa yon for humanitarian reason. Diba? Pag ipapasok mo sa sakyan, napakahirap na nakaposas ka sa likod. Diba? So that's the tendency kung minsan na mang-aagaw ng baril yung suspect natin. And remember, as I've said, pag ikaw ay addict, wala ka na sa sa tamang pag-iisip. Remember, ang dami ng naging testimono, ang dami na naging kaso na yung mismong mga addict, pinapatay yung sarili nilang anak, rinirape yung mga sarili nilang anak, inuuntog sa ulo yung sarili nilang mga magulang. Kaya itong mga to, very dangerous ang mga taong ito kasi
medyo iba na ang pag-iisip ng mga to. Kaya may mga nagtataka po kung bakit sa harap nga, okay, for humanitarian reasons para mas komportable sila sa pag-upo dun sa police vehicle. Pero yun nga, yung risk nga na pwede manlaban kasi pag nasa harap nga yung nakaposas, yun, hindi lang pwede manglaban o umang-agaw ng baril, pwede rin sumakal ng pulisyon, etc. As opposed to sa likod nga yung ano. Kaya may mga nagtataka na baka sinasadya ba yun ng ibang pulis para madaling sabihin na yun, nang laban, ng agaw ng baril. Kasi nga, kung nasa likod nga nakaposas, parang halos imposible na mang-agaw ng baril, di ba? Well, yung imposible mang-agaw na baril, once kasi natanggal mo yung posas, ibabalik mo doon. Kailangan mo talagang i-disengage yung isa eh. Kaya malulusen up yung dalawang hands niya, yung dalawang kamay niya. So, yan naman yung mga incident na yan eh. Lahat naman yan inimbisigan natin. Plus yung ating Internal Affairs Service, lahat yan ng mga incident ng agaw armas na sinasabi. Inimbisigan ng ating Internal Affairs Service. Plus yung ating CIDG, kasama din dyan. Okay. Maraming salamat po sa inyong mga paliwanag. Chief Superintendent Oscar Albayalde, ang Director ng National Capital Region Police Office. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. General. Thank you very much.